Bueno, happy pamukaw mahigalag mga kaigsunan ining panahon sa ato ang katulogon ato ang the sermon number 6 magapadayon ang ato adayong K-Tix Matthew 14:28-31. Og kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, Ginoo, kung ikaw man ugaling, paanha ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig. Og siya mingon kaniya, umari ka. Basta si Pedro mikawas sa sakayan og milakaw sa ibabaw sa tubig. O miadto kang Hesus, apan sa pagkita niya sa hangin, siya hadlok og nagka-tedlom. Siya misinggit nga nag-ingon, Ginoo luwasa ako. Diha gito ihad na Jesus ang iyang kamot. Ang iyang gihoptan siya. Og mayon kaniya utaong jutay pagtuo. Nganong nagduha-duha kaman. Mao kana ato ang K-Tix og ato ang pagasugdan, ang ato ang the sermon number 6 sa title nga The History of Little Faith. So mga muyo kita sa atong magahom nga Diyos sa pagpasantop ni ining Little Faith. Magampo kita amahan nga langit non na ining takna sa gabi sa katulogon, maga tuon kami sa imuhang pulong ni ining title The History of Little Faith sa amo ang pagpadayon sa The Sermon 2025 sa episode 6. Nangamuyo kami kanimo amahan sa langit nun nga kaalam, balang espiritu magatabang nini nga amo kining masabtan pagayo ang pagpasantop sa Little Faith. Pasaylo kami sa masala na sa pulong sa batusan huna. O nagalaom kami nga sa kanunay ikaw makatubag sa pagkampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bueno, padayon kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang The History of Little Faith. Ato katong himay-himayon nga teksto, no? A Peter's unusual venture. O kadto, no? Jesus is Lord walking on the water. Amo ni siya nga nanabi nagwalian nino nga kadto ang nilakaw si Pedro sa tubig. Daghan na siya nga wali. O kini ato ang kandriya. So nakita, no? His love and affection for the Lord made him venturesome. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. O mao to yung gusto niya nga makaadto siya sa tubig, no? No other mortal, as far as we know, has ever made such a request of the Lord. Our Lord said unto Peter, Come. That meant that the Lord assumed full responsibility to safeguard the venture of Peter. Sumato ang response sa Ginoo nga panhaon mapud niya. Peter succeeds. Peter's faith shrank when he got his eyes off
the Lord Jesus. He began to sing. Una-unload siya, no? Left to himself, he would have perished. But little faith is better than no faith. Uy, nalang pa Santo Petri, ano? Nga. Okay, ginang little faith kaysa wala gid ko na ipagtuo. Kay sa little faith, na mailam mapud nimo nga kauban nimo siya, kakampi nimo siya, no? Kapanalig nimo, no? Ang little faith, di ba? Ang ingnan niya sa Ginoo ang iyang mga disciple, ingnan niya little faith, no? Pero kauban niya, no? Pero katong mga religious leaders, di mo niya maingnan og little faith, no? Kay kontra mo niya, no? So mao na nga maayo ang little faith, no? Kaysa wala gyud, no? The Lord save me. Little faith know the power of prayer and it use it very effectively. Kung man nagpasantop sa prayer, no? Effective yun. The Lord's answer was instant and complete. Let us consider the history of little faith and attempt to draw some helpful lesson from it. O napatay pagkatun ano sa little faith niya, napakunoy mga helpful lesson ato ang matun-an. The story of our text as well of spiritual signification for the Christians believer, thou of a little faith. I do not suppose that the Lord would call Peter little faith. Yet, brother, little faith is true disciple of Christ. Di ba mo nahigala, no? Nga, dili siya, dili man siya negative, no? Nga, pagadawato nimo ang little faith kay mao magid hinuon to iyang mga disciples iyang pangtawgo niya nga little faith, no? Ug man ang ipasabot sa ato higala, no? Or mga kaigsuonan nga little faith is naa sa side sa disciples. Disciple of Christ, no? Or murag kuan ba other terms sa little children little children tawag sa Ginoo little faith, no? Kay pagtuo man nga relasyon, no? Ano diri sa Matthew 16:16, Simon Pedro mitubag nga nag-ingon o mitabog si Simon Pedro, no? Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. O di ba mao to, no? Nga Jesus Christ ang anak gid sa buhi. Sa Matthew 7:10-4 og 20. Og si Pedro mingon kang Jesus, Ginoo, mayo gayod nga ani kami dinhi. Kung gusto ka magbuhat ako dinhi tulo kapayag, usa lang kanimo, usa lang kang Moses, ug usa lang kang Elias. Sa transfiguration, no? Ang katong suggestion ni si Pedro, grabe gini sige lagi di ko si Pedro, no? Kanang amo tong saning batasan ni Pedro, no? Kaya sa transfiguration nga nakakita siya kanang espiritu nila Moses ug ni Elias, napadayon siya kuan
napun sa i-party ba, i-party sa iyang kinabuhi. Pareha ni ang nakita niya Ginoo nga naglakaw sa tubig, lakaw pud siya. Nakita niya sa transfiguration nga lay tao. Gahula-hula po siya, iya hapong kuan. Murag kan ba kanang sipsipon man si Pedro, no? Murag na siya pagkasipsipon nga pagkatao niya, no? Nga mo party gid sa kanang unsay mahitabo nga mga instances, no? Nga ma-experiences, gusto niya nga ma-party siya, no? Kaya dire magtukod kuno siya payag. Iharag ko nang huda-huda, no? Ba't panday baka si Pedro, gani siya panday, no? Pero gusto lagi niya mag-apil-apil, no? Kanina bitubag siya nga nag-ingon, tungod sa kadyutay, there's verse 20, sa inyong pagtuo. Kaysa pagka tinuod, magaingon ako kaninyo. Nga kon pa'y pagtuo ka mo nga ingon, og sa leso sa mustasa, makaingon ka mo ning bukid, bumalhin, kagikan din hingad to didto, og kini mo balhin, og walay pag magamakuli alang kaninyo. O diba kanang example po niya nga, leso sa mustasa, no? Mayroon man siya pagsugod, pero dako man na siya. Diba? Na may mga kanang mga kuhaan kanang mga tiger, mag-alaga ka. Gamay na may siya, gamay nga pagkaanak niya, no? O yan, mukalitra siya kadako, kay dako man siya sa iyang matang. Diba, no? Inana po na kuhaan sa Ginoo nga little pit, dili siya gamay, no? Dako, mudako, ya, wala siya. Hello? He is adventurous. It was a spirit of adventure that caused him to meet the Lord on the water. O mani ang kang Pedro, no? Adventurous siya, no? Kay ikunit pa nimo katong gaingon na ang Ginoo nga mamiya sila. Ni support pa ganito siya nga Ginoo. Bisan pagbiyaan kastanan, ako di kita kabiyaan. Ano? O party-party gyud ba ito gagingnan sa Ginoo ga. Di pa mo tugtugaok ang manok, igalimod mo na si katulo, no? Pero mo ang kinabuhi ni Pedro, no, nga mo kuan gyud, no, sulod gyud sa kinabuhi sa Ginoo noon sa iyang pagabuhaton. Adventurous, no? It was the spirit of the adventure that caused him to meet the Lord, the water. We know of no other incident like that. There are times when little faith accomplishes a lot. Uy, na little faith nga na-accomplish ko nun, be. Matthew 17:27. Apan karon dili kita makababag kanila. O matukas lanaw. Pagitsag pasul og betara ang unang isda nga mapaslan og bingata ang baba. Og susulod nini, makapulagan mo ang usa ka estatero. Kung akini og ibayad mo kanila alang kanako o kanimo. Kasi yung gisuguan ni si Pedro ba yung gisuguan ni? Nga no kuan para lang makabayad og kanang kuan. Buwis, no? Wala gid siya nangayog donation. Mabayad tag buwis maghatag og kwarta. Wala. Wala. Kaya dito gid siya nagubit gid siya dito, no? Iyang gitambagan, nabot siya gitambagan niya diri, no?
nga mangubit dito isda kay tuwa dito gi paak sa isda ang kanang ay hatag nga kwarta. The prophet Elijah and Elisha too were venturous some a time. Ang pagka-venturous day po ato ang gisuta ni no. Kay sila Elijah o si Elisha venturous. Nasa teksto sa 1 King 18:33-35. Og iyang gibalay ang tinapok nga kahoy. Og gihiwa-hiwa ang laking baka. Og gitungtong kinis ibabaw sa kahoy og siya mingon. Punang upat katadyaw sa tubig. Og ibubo kana sa halad nga sinunog. Og sa ibabaw sa kahoy. Og siya mingon buhata kini sa ikaduha. Og ilang gihimo kinis ikatulo. Og siya mingon buhata kinis ikatulo. Suma kini ang senaryo ato akang Elijah no katong giaway niya itong mga piki nga mga propeta. Buuan to ang halaran og tubig niabot sa ikatulo. Og ilang gihimo kini sa ikatulo. Og ang tubig nagbaha, alibot sa halaran. Og iyang gipuno usab ang mga kanal sa tubig. Amo po na naka-adventure sa iyan sa to adventure sam. Adventure sam. Unsa pagsiga nga gipuno magwaig tubig galuno kalagkuan pero tirahan mo to sa Ginoo kayo no nasunog kang tubig. Napun sa 2 Kings 6:5 ug 8. Apan sa diha nga ang usa sa nagputol sa usa ka sagbayan ang ulo-ulo sa wasay nahulog o katukay baling hatsa nga lagkot ang ulo sa hatsa sa una lang pagtigbas pag kanang bugha no kay nahulog ang ulo-ulo sa wasay nahulog nga tos tubig og siya misinggit og miingon galong ko hinulaman kadto og ang tao sa Dios mingon di nahulog og yang gitudlo kaniyang dapit. Ang may patol siya usa ka bugsok. Og ilabay kini didto. Og ipalutaw ang putaw. Manang venture sam diha no. Nga gipalitaw ang putaw. So di na po na basta-basta. Mama ora po nas galutaw nga tao. Hello. Gipalutaw ang putaw pila ato pagkuan. Gamhanan gid si kuan si Elisha naman no. Ang nagpalutaw sa putaw. Og siya mingon uta ka na nganha kanimo. Bosa iyang gikauhat ang iyang kamot og gikuha kadto. Manang mga venture sam diha no. Nga ay tubig man day no. Namuli siya kalabutan sa tubig tanan kadto kang Elijah nga naglutaw. Naglutaw la kun to halinganan no. Pero wala hubas lagi hapon tong mga tubig kay mauman tong gisunog sa Ginoo no. Ang kinipod kang Elisha nga naunlod na gani ito ang ulo sa hatsa gipalutaw niya ang ulo sa hatsa nakuhag balik. Mo nang makaingon ka nga mga impossible no venturesome. Little faith hath its weakness. It has tempted to turn its eyes
away from the Lord. To the oncoming waves. But little faith had a special gift that all of us ought to carry. It knew when and how to pray, Lord, save me. O mo pa nang ipa tinaw diha no katong little faith nga. Masinggit lagi Ginoo basta na ay mga trahedya. Lord, save me. Diba? Halos maramdaman naman nato na sa mga tao no kay makabaton laganig kuan. Kanang kusog kay nga linog no. Kusog kayo nga mga sakuna, mo singgit Ginoo. Luwasa no. Marag tawgon ang Ginoo ba, no? Pero mauday po na ang history of little faith, no? Manawag na kag Ginoo panahon sa nay problema, no? Pero naa diha masulod nato ang pagka little faith. Here is where little faith is ahead of no faith. O nara nanay pa santop nga no kuno ang little faith nga labaw siya kay sawa gyoy pagtuo. Little faith acknowledged by the Lord. Umana ang pag-differentiate no sa little faith naka-acknowledge sa Ginoo. It is true that the Lord rebuked Peter saying, "Oh, thou little faith." But that is much better than if he had said, "Oh, thou no faith." Diba, mas better na siya nga tawgon og little faith kaysa no faith. It's important to mention the fact that Peter had desire to be with the Lord. That was to his credit. He had solid footing so long as he kept his eyes on the Lord Jesus. God said, "Come," he had ventured all to be with Jesus, and that is to his credit. Finally, little faith was coming to Jesus all the while, and that he was his salvation. O diba? Kay kang Jesus Christ ang gaingon nga little faith ug coming pod ang salvation para ato ang giluwas si Pedro, no? Little faith deliverance, ato na siyang isgutan, no? Sa katong giluwas si Pedro sa pagkuan little faith. And immediately just straight forth his hand and caught him. God does all things in time that is wonderful blessing. It should create a desire in us to do everything in time also. Our text make it plain that the little faith received has help solely from the Lord. It was not Peter's ability to swim and save his life. But it was the hand of the Savior that saved him. O kamot sa manluwas no, ang nagluwas kay niya. The Lord called him that a man that Peter was. Almost gone. He was a brand saved from the watery grave. It is very illuminating to know that the Lord brought Peter back into ship. Kaya napalik siya. Little faith rebuke. And I rebuke po nga topic sa little faith mo. Peter was saved from drowning, but the Master had rebuked his unbelief. So na
konsya noon, sultihan siya ito pagka-unbelief. It was however gentle rebuke. Ano pa kasabot nga, gentle ako nito nga papangasaba. What would our faith have accomplished had we been in Peter's shoes? O katua kang Pedro no nga kipalakaw siya sa tubig unya na kita man kuno tong negative ato no kay naka ambot sa tiyang gipati no nga nakahinampog man siya no pero okay na to no kay naa mag-instances nga nakalakaw og tubig bisi pag wala ka wala ka abot sa iyang gipadulngan at least nakalakaw siya sa tubig no uban kaya gipalakaw ti sa gilo lo pero gitiglom ra po siya no natiglom ra po siya murag inato pod ang nabay inana pod sa to ano si Pedro nga murag kana makabati kag pag hinampog no tiglom ka no o lahi lagi na kanang kuan ba lahi magud ang idea sa tao ug ang idea nas Ginoo di ba no kay mao man tong batasan ni Pedro nga adventuresome no nga amo kuan jud gipalakaw siya no pero napati idea ang Ginoo nga ihang itudlo sa nagatan-aw ni ana no di kay ang idea ni Pedro nga kanang ambot sa tong nauna ni Pedro nga kung mahimo niya nga makalakaw no pero sa pag approach ni Pedro nga malakaw siya sa tubig ang una sa Ginoo nga naa siya itit sa nagtan-aw kibalik ang Pedro no inana kibali na no nga managlahi na gyud ang idea sa katuang gahuna-huna nga tao no ug ang Ginoo kay Ginoo man siya no mato nga masakit gyud nato nga mas okay gito siya nga nahulog si Pedro kaysa wala siya nahulog si Pedro sa tubig wala man to'y matudlo ang Ginoo di ba sa may itudlo nga palakuan niya tanan niya ihang mga disipulo kay nakalakaw si Pedro di ba no ug mao to nga mas lindot gid kung naay na failed no kay matatawag man niya to ang little faith di ba no ug mao po na sa ato ano nga kumubati gid ta og kanang panghinambog sa tong kaugalingon no or ang sa toy nakuan nga nawala kuno kadali ang iyang pagtan-aw sa Ginoo ato ang paglakaw niya sa tubig mato nga na di ba ato na kuan nabay to sa piko na to gipa-emphasize tong kuan ato ang Desire of Jesus di ba kato Desire of Jesus di ba ato gibasa no nga mao to siya na tiglom siya kay murag libati siya pag hinambog no so maura na ato ang natun-an sa ato ang little faith ato pang balikan no ang ato ang pag pasantop no sa ato ang history of little faith kaya dito ato ang kitik sa Matthew 14:28-31 nga naglakaw si Pedro kay gipalakaw siya sa Ginoo yan natiglom siya ni singgit siya no nga Ginoo luwas sa ako o ato gisadihan ang kinaiya gibali ni Pedro no Peter's unusual venture no nga mara ito no nga mo apil-apil siya kaya nakita niya ang Ginoo nga naglakaw no sa tubig kasab an affection for the Lord made him venturesome no nga iya pong giistorya ang Ginoo di ba Lord if it be thou bid me come unto thee on the water sa manayang pagka-venturesome nga murag
sip-sip siya. Lo? No other mortal, as far as we know, was ever made such as request of the Lord. The Lord said unto Peter, come. That means the Lord assumed full of responsibility to safeguard the venture of Peter. And the invitation come was a sacred and Peter's success. Pete shrunk with got his eyes up, up to the Lord Jesus. He began to sing. Ug mo to nga no, wala siya na tibos terosuin gani no, nga hangin ko no. Left to himself and would have perished. But little Pete is better than no Pete. O ato na siyang ipa-emphasize, di ba? Lord save me. Little Pete knows that the power of prayer and its use is very effective. The Lord's answer was instant and complete. Kaya giluwas yun siya, no? Kung ato ang pag-consider sa little Pete, no, an attempt to draw some helpful lesson, the story of our text, no, sa full of spiritual significance, kibali, Christian believers, the little Pete, do not suppose that the Lord would call Peter little Pete. Yet, brother, little Pete is the true disciple of Christ. Amaw na ang katong, kaya ito naman gitunan ang iya helpful lesson, no? O ang little Pete na po diya ang true disciple of Christ, no? Kaya kato ang pagtubag ni Pedro, no, nga siyang Diyos sa anak sa Diyos nga buhi. O kato ang miingon si Pedro, no, katong sa transfiguration nga magbuhat ko na siya payag. O katong gitunan ang iyang pagka-adventurous. It was spirit of the adventure that caused him to meet the Lord. O diba? Kaya adventure ko na siya. The water we know of no other incident like that. There was time when little Pete accomplished a lot. So kato ang koan nga naga kuno, no? Kay na ay magbayad sila, no, ang boys. O kato kang prophet Elijah nga naikonik sa tubig, no, kay palutaw niya itong halinganan. O ya mo po tigidungog sa Ginoo nga halad di na hupas mo itong tubig. Dire kang Elijah, no? Ang successor po ni Elijah nga na lagpot ang kanang hatsa, no? Iyang ulo-ulo gipalutaw po ni Elisha ang kanang ulo-ulo sa hatsa nakuha ag balik, no? So little Pete had its weakness. It was tempted to turn his eyes away from the Lord to the coming waves. Amato kay bali ang little Pete, no, nga na tempted kay bali nga na wala iyang pagtanaw sa Ginoo. But little Pete had a special gift that all of us ought to covet. It knew when and how to pray. Lord save me, ug mao na little Pete, no, nga to ang makuha nga masinggita kuno tag luwasan ta sa Ginoo.
Here's little faith is ahead of no faith. Kay ang little faith maka-acknowledge sa Ginoo, no? It is true that the Lord rebuked Peter saying, o daw little faith katong nakasabaan siya, no? O daw little faith. But that it's much better than he had said, o daw no faith. It's important to mention the fact that the Peter had desire to be with the Lord. That was to his critic. He had solid voting to so long as he kept his eyes on the Lord Jesus. Who had said, come, he ventured all to be with Jesus. And that is to his critic. Finally, little Peter was coming to Jesus all the while, and that was his salvation. Katong little Peter nga makaduol po kan Jesus Christ, no? Og ang deliverance sa little faith, immediately Jesus stretched out his hand and caught him. God does all things in time. That is a wonderful blessing. As he creates a desire and to do everything in time also. Pag ang ato ang text, make it plain that the little faith receive help solely from the Lord. O diba? Little faith pero matabang po ang Ginoo kay little children lagi. It had that Peter ability to swim that saved his life. But it was hand of the Savior that saved him. The Lord called him and means that Peter was almost gone. It was a brand saved from watery grave. Kamo po ito example, no? Giluwas yun si Pedro sa watery grave. It is very illuminating to know that the Lord brought Peter's back into ship. Little faith rebuke. Ay, basing na ay connect to, no? Katong kuan ba? Katong naunlog si Pedro, di ba? Yan, sige siya, ginuuluwas ako. Wala pa man nahitabo to ang senaryo nga alig-igon kibalis Pedro ni Satanas, no? Murag mo po to ang gipakita kibali gid ni Jesus Christ kang Pedro, no? Nga mura siya tiglobon siya sa kaaway pero luwason na po siya sa Ginoo, no? Murag nato kay balik, di ba? Kay katong watery grave, no? Or sa mga temptation ni Pedro, maluwas na siya sa Ginoo, no? Murag ipakita to niya, no? Murag di lang siya senaryo kundi murag ka ng vision nga ipakita kang Pedro, no? Nga bisig na siya sa Ginoo, mukalit siya sa katiglom, no? Pero ang Ginoo mo balik og luwas sa iya, ha, di ba? Murag maputo ipakita dito, It's very elementary to know that the Lord brought Peter's back into ship. Little faith rebuked Peter as a groaning, but his master had rebukes unbelief. It's a ever gentle rebuke. What would our faith have accomplished have we Peter and Peter's shoes? O kadto kang Peter kay naara bagay gently rebuke, no? Umang po ng sayang nga disipulo na magay gently rebuke, no? Magi siya pong pangasaba, no? Kay nagtudlo malagi siya, no? Sa to apod nga kinabuhi nga napoy pangasaba, no? Masayop ang tao ma-correctionan, no? Pero ang ipa kon po diha nga muluwas gid pud ang Ginoo, no? Sa imuha sing kalitag kawala.
little faith, di ba no? Murag makuan gihapon nato sa mga backslider ba, no nga. Makalitag siya kawala pero pag masinggit day ka sa Ginoo luwas ako, no? Ang Ginoo mo balik siya pagluwas sama kang Pedro, no? Nga, muluwas gid siya. So inana po na ato ang padasig niya atong pagtuon, no? Sa the history of little faith. So diha na kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong niining ato ang the sermon episode 6 sa ato ang 2025 nato nga edition. O magtapos na kita, magampo na kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sister nga prayer Paul. O magampo kita sa pagpasalamat sa ato ang natun-an the history of little faith. Babo kita, Diyos nga labing gamhanan, ikaw ang magipasalamatan, digin amo natun-an ang pag tuon sa topic nga number 6 niining the sermon 2025, the history of little faith, sa kasaysayan kang Pedro ug kanimo Lord Jesus Christ, nga si Pedro nakalakaw sa tubig apan nakatiglom ra pud siya. Ug ikaw usab nagaluwas kaniya sa pagsinggit nga, Lord, save me. Busa sa kanunay maupod ang among mapag-ampo amahan, nga ikaw magaluwas kanamo sa mga panginahanglan nga amo ang masagubang. Ikaw magapakawas ka na mo amahan. Kung adon may temptation, mga trials nga mudaog ang among pagkatawhanon, ikaw magatulid ka na mo amahan nga mabutang balik sa imuhang mga pag-amuma. Busa pasaylo kami sa masala na sa puno sa bitong sa una, o ikaw ang magipasalamatan nga makatubag sa mga apo sa pangalan ni Jesus nga personal luwas. Amen. By now to God be the glory, and God bless us all sa ato ang pag-benediction sa atong magahom nga Diyos, no? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsudi atong tulumanon. Ang pagmalandong sa iyang pulong matagadaw matagabi, mao kini inyong Bible study na isang study on the world's marathon lesson karon. Kami miga dahil sa Heptology edition, ato ang edition karon, no? Ang the sermon 2025 sa episode 6. So hantod na usab sa lain nga mga episode sa ato ang the sermon 2025, mayong adlaw tanan og dalaygon ang Diyos.